Sophia's POV. Ang mga araw na wala siya ay sobrang hirap para sa akin. Pero pinipilit ko na maging okay dahil umaasa ako na mahanap ko siya. Sobrang bilis ng mga araw at hindi ko na malayo na isang buwan na pala ang lumipas simula noong iwan niya ako. Nasaan ka na ba? Bakit ka ba umalis? Hindi mo ba ako mahal? Nakakainis ka. Para kung si Raulong kinakausap ang sarili ko dito sa office ko. Ang aga-aga pa pero siya na kagad ang nasa isipan ko. Kinuha kong phone ko, tinawagan ko si Kuya Garrett. Wala pa rin akong balita pero alam ko na mahanap natin siya. Pasaway talaga, pinapahirapan niya ako. Natatawang sabi ni Kuya. Hindi siguro niya ako mahal, Kuya. Malungkot na sabi ko sa kanya. Don't say that kasi nahihiya lang yun at dahil na rin sa pride niya. We need to understand na nasaktan siya dahil ang buong akala niya anak talaga siyang tunay. At may kasalanan din ako. Sa ngayon ay huwag tayong mawala ng pag-asa. Alam ko na mahanap natin siya at alam ko na rin na okay lang siya. Matalino't masipag siya kaya alam ko na hindi siya magiging palaboy. Sabi niya sa akin, hindi siya magiging palaboy, Kuya. Sa gwapo niyang yun ay hindi bagay sa kanya. Sad ko kay Kuya na ikinatawa niya. Oo, sa sobrang gwapo niya hindi malabong mapikot siya ng iba. Sad pa sa akin ni Kuya. Kuya, nakakainis ka. Parang naiiyak na sabi ko sa kanya. I'm just kidding, ikaw naman, hindi na mabiro. Natatawang sabi niya sa akin. Kasi naman Kuya, hindi malabong mangyari yan. Magiging matandang dalaga na lang talaga ako o hindi kaya magiging kabit niya ako. Sabi ko sa kanya. Pasaway ka, mahal ka noon kaya nga siguro yun hindi pa nag-aasawa dahil mahal ka niya. Sabi niya sa akin. Kapag bumalik siya, ako na mismo mag-aalok sa kanya ng kasal. Parang batang sabi ko kay Kuya. Hanapin muna natin ang mga magulang niya para mapalitan ang apelyido niya bago mo pa kasalan. Natatawa ang sabi ni Kuya. Tama si Kuya, kailangan naming hanapin ang mga magulang niya. Pero saan nga ba kami magsisimula? Paano namin malalaman kung nasaan ang mga magulang niya? Kaya talagang nahihirapan kami. Sa buong buhay ko'y ngayon lang ako naging atat na gusto ko na maging akin siya. Naputo lang pagmumuni-muni ko dahil dumating ang isang staff ko. Miss Sophie, biglang nagmamadali na po ngayon ang customer natin sa mga costumes na pinapagawa nila. Short na po yung mga tela natin, bukas pa po kasi ang deliver ng mga tela. Kakarating lang po kasi kanina sabi ng supplier natin. Sabi sa akin ng isang staff ko. Pumasok na bang driver ngayon? Tanong ko sa kanya. Absent po siya dahil may sakit po. Sagot naman niya sa akin. Okay, pakibigay sa akin na susi. Ako na mismo ang kukuha ng mga stocks natin. Alam ko na wala pang deadline na mga yon. Pero gusto ko na gawin rin natin ang lahat para sa mga customers natin. Sabi ko sa kanya. Sure po ba kayo? Malayo pong Batangas? Nag-aalalang sabi niya sa akin. Of course, wala ka bang tiwala sa akin? Pabirong sabi ko sa kanya. Meron po, pero syempre trabaho po yun ng lalaki. Sabi niya sa akin. Lagi mong tatandaan na kung kaya ng mga lalaki ay kaya rin ng mga babae. Marunong naman ako mag-drive. At syempre mahal kong buhay ko kaya safety first. Pabiro na sabi ko para mabawasan ang pag-aalala niya sa akin. Samahan ko na po kayo. Aniya sa akin. Okay lang ako, mas kailangan kanila dito. Nakangiting sabi ko sa kanya. Okay po, Miss Sophie. Pagkalabas niya ay nagbihis na ako ng t-shirt at jeans para komportable ako habang nagdadrive. Alam ko na magiging long drive ito kaya inayos ko muna lahat ng kailangan ko. Lalo na't gagabihin ako pagbalik ko dito sa Maynila. Habang nasa biyahe nag-i-enjoy naman ako kahit na traffic. Hanggang nakarating na ako sa may bandang pier. Magandang araw po. Nasaan po ang Siang Express? Tanong ko sa isang matanda. Doon sa bandang kaliwa, ma'am. Makikita niyo po kaagad yun. Sagot niya sa akin. Maraming salamat po. Nakangiting sabi ko at nag-drive na ako papunta doon. Napangiti ako nang makita ko. Inayos ko na munang pag-park ng mini truck bago ako bumaba. Pero para ako nanalo sa loto dahil sa wakas ay nakita ko siya. Mabilis kong tinawid ang pagitan namin at niyakap ko siya. Wala akong pakialam sa basa niyang katawan dahil sobra ko siyang namimiss. Pero nasaktan ako dahil bigla na lang niya akong tinulak. Malungkot ako nakatingin sa kanya dahil ramdam kong hindi siya masayang makita ako. Can we talk? Tanong ko sa kanya. Ay, Allen, may babaeng biglang tumawag sa kanya. Melissa, narinig ko na sambit niya sa pangalan ng babae.
May gusto ka bang ulam mamaya? Mahinhin na tanong nito sa kanya. May sisig ba? Nakangiti na sagot niya sa babae na nagbigay sa akin ng matinding kirot sa puso ko. Oo naman, nakangiti pang sabi ng babae. Salamat Melissa. Sige, babalik na ako sa bahay. Paalam nito kay Allen. Bahay? Ibig bang sabihin na may kinakasama na siya dito at nagsasama na sila sa isang bahay? Binaliwala kong sakit na nararamdaman ko. Binigyan pansin kong totoong pake ko dito at hindi ang damdamin ko. Nandito pala ako para i-pick up yung mga tela, formal na sabi ko sa kanya. Sige, ikakarga ko lang, sagot niya sa akin. Ibang-iba na siya ngayon, mas naging makisig siya. Pero hindi ba siya nahihirapan dito? Alam ko na mabigat ang binubuhat niya. Okay lang kaya siya na ganito siya? Ang isang magaling na businessman, isa na ngayong kargador. Hindi ko maiwasan na malungkot para sa kanya. Hi po, ang ganda-ganda mo naman. Pero bakit maniyakap kanina si Pogi? Tanong sa akin ng isang gay. Kasi kapatid ko siya. Si Allen na mismo ang sumagot. Ang gaganda pala ng lahi niyo, Pogi. Saad pa nito. Okay na, naikarga ko na lahat. Sabi ni Allen sa akin. Salamat, sige alis na ako. Sabi ko't naglakad na ako pabalik sa sasakyan. Bakit ikaw nag-drive niyan? Wala ka bang driver? Tanong niya sa akin. May sakit ang driver. Sige alis na ako kuya. Sagot ko sa kanya. Ihahatid na kita. Sabi niya sa akin. Wag na, kaya ko naman ang sarili ko. At ayoko na maging abala sa'yo. Sige alis na ako. Akmang sasakay na sana ako sa sasakyan pero bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Huwag nang matigas ang ulo mo. Ihahatid kita. Hintayin mo lang ako dahil magbibihis lang ako. Sabi niya sa akin. Pwede ba akong sumama sa bahay mo? Lakas loob na tanong ko sa kanya. No, just stay here. Sagot niya sa akin. Okay, sagot ko sa kanya. Umupo ako sa may kahoy na bangko. At medyo naiilang ako sa tingin ng mga tao sa akin pero pinilit ko pa rin ngumiti sa kanila. Mukha naman silang mabait kaya unti-unti ring nawalang pagkailang ko at naging komportable na ako. Pero nagulat ako dahil bigla na lang akong hinila ni Allen. Bakit kuya? Tanong ko sa kanya. Sumama ka na lang pala, baka bigla ka na lang mag-drive mag-isa. Sagot niya sa akin. Lihim naman ako napangiti dahil natatakot siya na baka bigla ko siyang layasan. Pero hindi rin talaga malabong gawin ko yun, lalo na kapag wala siya. Ayoko nang maabala pa siya dahil alam kong pagod na siya sa trabaho. Naglalakad kami sa maputik na daan. Nagulat ako dahil bigla siyang tumigil at binuhat niya ako. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ko, kaya ko namang maglakad. Sabi ko sa kanya. No, baka maputikan pang prinsesa ng mga Sandoval. Sagot niya sa akin. Hindi mo naman kasi kailangan gawin to. Kasi kaya ko namang maglakad mag-isa. Saad ko sa kanya na may halong pagkainis na narinig ko mula sa kanya. Hindi siya nagsalita hanggang sa nakarating kami sa isang maliit na silid. Umupo ka muna, maliligo lang ako. Aniya sa akin at lumabas na siya. Okay, sagot ko na lang. Kung bed space lang ang kinuha niya na matutuluyan, sino si Melissa? At anong bahay ang sinasabi niya kanina? Kasintahan niya kaya to, nagsiselos ako't natatakot na baka tuluyan na siyang mawala sa akin. Kaysa mag-overthink na naman ako ay mas pinili ko ng tupiin ang mga damit niya na nakalagay sa ibabaw ng papag niya. Komportable kaya ang tulog niya dito. Matigas itong higaan at may manipis lang na kutsyon. Bumukas ang pintuan at pumasok na siya. Nakabihis na siya ngayon. Let's go na. Para makabalik din ako kaagad, sabi niya sa akin. I miss you. Parang iiyak na sabi ko sa kanya pero hindi man lang siya sumagot ni hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. Hindi mo man lang ba ako na-miss? Bumalik ka na please, sabi ko sa kanya. Hindi na ako babalik. Masaya na ako sa buhay ko, Sofia. Ako hindi. Hindi ako masaya na wala ka. Ang sabi mo mahal mo ko. Bakit ka umalis kung mahal mo ko? O baka sinabi mo lang yon dahil akala mo mamamatay na ako? Malungkot na sabi ko sa kanya at pinunasan kong mga luha ko. Mauna na ako sa'yo, huwag mo na akong ihatid. Dito ka lang. Dito ka kasi masaya. Hindi mo alam ang nararamdaman ko. Bigla sabi niya sa akin. Oo, hindi ko talaga alam. Sige, aalis na ako. Paalam ko sa kanya dahil nasasaktan na ako lalo. Lumapit ako, tinalikan ko siya sa labi habang nag-uunahan na bumagsak ang mga luha ko. Bibitiw na sana ako pero bigla na lang niya akong hinapit papalapit sa kanya at sinila ko ng isang maalab na halik sa labi. Natuluyang nagpahagulhol sa akin. Hindi naman nagtagal ang halik niya sa akin, bumitiw rin siya kagad sa akin at
Pinunasan niya mga luha ko. Pero mas lalo naman akong umiyak at niyakap ko siya. Don't cry. Mahinahong sabi niya sa akin. Uwi na tayo. Umuwi ka na sa amin. Parang batang sabi ko sa kanya. No, I can't. Malungkot na sagot niya sa akin. Ang sabi mo, mahal mo ko. Kung mahal mo ko, bakit mo ako iniwan? Kung mahal mo ko, bakit ka umalis? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Alam kong hindi mo ko maintindihan. Mahal kita pero hindi akong para sa'yo. Sabi niya sa akin. At sinong para sa akin? 12 years kitang minahal at ayoko maghintay o magsayang na naman ng another year. Mahal kita, Allen, at ikaw lang ang gusto ko. Wala akong pakialam ngayon dahil ang nais ko lang na malaman niya na mahal ko siya. Ibaling mo na lang sa ibang pagmamahal mo. Sabi niya sa akin kaya nasaktan ako. Ganun lang ba kadali sa'yo na ipamigay ako sa iba? Sa tingin mo ba madali lang na magmahal ng iba? Umiiyak pa rin na tanong ko sa kanya. Hindi, pero kakayanin ko. Ihahatid na kita. Sagot niya sa akin at una siyang lumabas sa silid niya. Naiwan ako mag-isa dito sa silid niya. Parang walang lakas sa mga tuhod ko at patuloy lang sa pag-agos ang mga luha ko. Napahawak ako sa dibdib ko dahil sobrang sakit ng puso ko. Hindi ko matanggap na pinamimigay na niya ako, na kaya niya kung wala ako sa buhay niya, samantalang ako hindi ko kaya na wala siya sa buhay ko. Wala ka bang balak na lumabas dyan? Tanong niya sa akin. Lumabas ako at hindi ko siya pinapansin. Wala akong pakialam sa maputik na daan. Nang makarating na ako sa sasakyan ay mabilis akong umakyat sa driver's seat. Nilako rin ang pinto kaya kinalampag niya to. Gusto niya na wala na ako sa buhay niya, bibigay ko sa kanya. Binaba kong bintana para magpaalam sa kanya. Wala akong pakialam na makita niya umiiyak ako. Buksan mo, utos niya sa akin. Bakit ko gagawin yun? Di ba gusto mo nang wala na ako sa buhay mo? Don't worry dahil kaya ko nang wala ka. Sad ko sa kanya. Sophia, open the door. Shit, bakit bang tigas na ulo mo? Sigaw niya sa akin. Nagmana lang ako sa'yo, di ba kapatid kita? Kuya Allen, pinagdiinan ko pang huli kong sinabi. Huwag nang maging matigas ang ulo mo, ihahatid na kita. Hindi safe na magmaneho ka na mag-isa, sabi niya sa akin. Bakit? Nag-aalala ka ba sa akin? Of course, kaya buksan mo na to, sabi niya sa akin. Hindi ko kaya makita ang mga mata niyang ganito. Gustuhin ko man na umalis ngayon na hindi ko naman kaya. Lalo na, sobrang sakit ng puso ko at alam ko sa sarili ko na kapag umalis ako iiyak lang ako ng iiyak sa daan. Please, aniya sa akin. Pinunasan kong luha ko at binuksan kong pinto ng sasakyan. Nahihiya na rin kasi ako dahil nakalika na kami ng eksena dito sa kanila. Lumipat ako ng upuan at sumakay naman siya. Hindi na ako tumingin sa kanya. Pinunasan kong luha ko at tinuon ang atensyon ko sa labas ng bintana. Habang nasa daan kami ay pareho kaming tahimik. Walang may gustong magsalita. Kinuha kong phone ko para bukas ng mga messages at emails. Rafi, where are you? Why are you not picking the phone? Sofia, marami siyang text messages at kahit sa chat ay marami din. Tinawagan ko siya. Para naman hindi na siya mag-alala sa akin. Hello Rafi, sorry kung hindi ko nasagot ang tawag mo. Nasa Batangas kasi ako pero pabalik na ako ngayon. Kausap ko sa kanya. What? Ang layo niyan. Sino kasama mo? Tanong niya sa akin. Don't worry, may kasama ako. Sagot ko sa kanya. Okay, call me kapag nakabalik ka na. Opo, bye. Sagot ko sa kanya. Nang ibaba kong tawag ay nagulat ako dahil biglang hinawakan ni Alan ang kamay ko. Kaya napatingin ako sa kanya. Hayaan mo sana ako na hawakan ang kamay mo. Kasi hindi ko na ito magagawa pa ulit. Sabi niya sa akin. Hindi ako sumagot sa kanya. Hindi ako nagsalita. Akmang bibitawan niyang kamay ko pero hinawakan ko to ng mahigpit. Siguro ngay nanamnamin ko na lang ang sandaling ito na kasama ko siya. Gabi na kami na nakarating sa butik at nakauwi na ang mga empleyado ko. Sige, alis na ako. Sabi niya sa akin. Kumain na muna tayo. Sabi ko sa kanya tinila ko siya. Papasok sa loob ng office ko. Umupo naman siya sa may couch. Ako naman ay nag-order na lang ng pagkain namin. Habang nakatingin ako sa kanya ay tinatanong ko sarili ko. How can I unlove this man? Mas lalo ko siyang minamahal at nagugustuhan. How's Kuya Garrett? Tanong niya sa akin. Okay lang naman siya. I mean, sila ng mga bata. Sagot ko sa kanya. Ikaw, kamusta ka? Tanong ko sa kanya. I'm fine and happy. Sagot niya sa akin. Happy? Nawala ako? Tanong ko sa sarili ko. That's good to hear. Si Melissa, girlfriend mo ba siya? Hindi ko mapigilan na itanong sa kanya. Hindi mo na kailangang malaman. Bakit naman hindi? Gusto ko lang malaman kung may pag-asa pa ba ako sa puso mo. Kapag ba niligawan kita, may pag-asa ba ako sa'yo? Lakas loob na tanong ko sa kanya.
Nakita kong pagkunot ng noo niya. Alam ko na hindi ka panipaniwalang naging tanong ko sa kanya, pero bigla na lang kasing pumasok sa isipan ko na what if ligawan ko siya. Kung ayaw niya sa akin ay ako nang gagawa ng paraan para maging akin siya. Sinabi niya na mahal niya ako at yun ang panghahawakan ko. Ayoko nang lumayo siya sa akin. Ipagtabuyan niya man ako, hindi ako papayag. Ako na mismong lalaban para sa aming dalawa. Kung kailangan nakulitin ko siya at puntahan sa Batangas para lang suyuin siya, na umuwi ay gagawin ko. Are you out of your mind? Oo, kasi pinagtatabuyan mo ko. Parang iiyak na sabi ko sa kanya. Pero alam mo na hindi ako nararapat sa'yo. Hindi kita kayang ipaglaban, sagot niya sa akin. Kung hindi ba na walang anak natin ay paglalaban mo ba ako? Ilalaban mo ba kami o iiwan mo kami? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Of course, ilalaban kita. Pero bakit hindi mo magawa ngayon? Malungkot na tanong ko sa kanya. I have. Kahit ano pang rason mo ngayon, tanggap ko na wala kang pakialam sa akin. Na tanging unborn baby lang natin ang naging mahalaga sa'yo. Sabi ko sa kanya at pumasok ako sa loob ng banyo. Binuksan ko ang shower at tinayaan ko sarili ko na mabasa ng tubig. Sobrang sakit na parang sinampal ako ng paulit-ulit na katotohanan na hindi na ako magiging masaya. Habang umiiyak ako may biglang yumakap sa akin mula sa likuran ko. I'm sorry babe, I'm sorry. Bulong niya ng paulit-ulit sa tenga ko. Dito ka na lang kasi sa tabi ko. Huwag ka nang lumayo sa akin. Gusto kitang kasama. Ikaw lang ang gusto ko. Umiyak na sabi ko sa kanya. Wala akong pakialam kung ako na nagmamakaawa sa kanya. Mahal ko kasi talaga siya. Mahal na mahal ko siya. I love you, Sofia. Always remember that I love you. Mahal na mahal. Humarap ako sa kanya, tinalikan ko siya sa labi. He kissed me back at pinalalim pang halikan naming dalawa. Naging aggressive ang bawat galaw niya. Hanggang sa naramdaman kong binuhat niya ako. I want you, Allen. I want you tonight. Iparamdam mo sa akin na mahal mo ko. Nahiyang sabi ko sa kanya. I need to go. Sabi niya sa akin. Ayaw mo ba talaga ako makasama? Kahit ngayon lang? Kahit ngayon mo lang iparamdam sa akin na mahal mo ko? Tatanggapin ko na ayaw mo na sa akin pero sana kahit ngayong gabi lang ay hayaan mo kung makasama ka. Sabi ko sa kanya. I can't. Magkapatid pa rin tayo at ang nangyari sa atin noon ay isa lang pagkakamali. Nagmamatigas talaga siya at ginagamit pa niyang pagiging magkapatid namin sa batas. Hinahalikan niya ako pero takot siyang angkinin ako. Bumitiw ako sa kanya, tinubad kong basa akong damit. Nagsuot ako ng bathrobe palabas ng banyo. Naiinis ako sa kanya. Naghanap ako ng damit na pwede kong isuot. Ang office ko ay may sariling closet at bedroom. Yun sa kasi dito na ako natutulog. Kaya may mga damit talaga ako dito at iba pang gamit. Where are you going? Tanong niya sa akin. Maghahanap na lang ako ng lalaking aangkin sa akin. Malay mo sa bar ako makahanap ng lalaking mamahalin din ako. Naiinis na sabi ko sa kanya. Stop acting like a child, Sofia. I'm not acting like a child. Ginagawa ko lang ginagawa ng mga matanda na at yun ang makipagtalik sa iba't ibang lalaki. Hanggang sa matagpuan kong para sa akin, sagot ko sa kanya. Shit, don't you dare. Sigaw niya sa akin bigla. Gusto niya na takutin ko siya, gagawin ko para lang malaman ko kung may halaga pa ba ako sa kanya. At eto lang talagang naisip ko na paraan. Wala akong pake sa'yo, sabi ko sa kanya at nagsuot na ako ng sexy dress. Pero hinila niya ako, bigla na lang niya akong siniil na isang mapusok na halik. Eto bang gusto mo? Sige, pagbibigyan kita. Tiimbagang natanong niya sa akin. Walang pasabi niya sinirang damit ko. Alam kong nagsiselos siya. Kilala ko na siya, ibang lumalabas sa bibig niya kaysang nasa isipan niya. Hindi pa rin siya nagbabago dahil hanggang ngayon ay possessive pa rin siya. Napaungol ako dahil bumaba ang halik niya sa leg ko at pinanggigilan niya to. Allen, I scream his name. Shit, I miss you babe. Ano niya sa akin. Hindi ko binigyang pansin ng basa niyang damit. Tumigil siya, tinubad niyang damit niya. I miss him so much at pakaramdam ko ay mas lalo siyang gumwapo. Bumagay sa kanyang bagong kulay ng balat niya ngayon. Lalo ring lumaki at gumandang katawan niya. Ilang saglit pa sabay naming narating ang rurok. I love you. Bulong niya sa akin at tinilikan niya ako. Naramdaman ko niyakap niya ako. Sumiksik naman ako sa matipuno niyang dibdib hanggang sa tangay na ako ng antok dahil na rin sa pagod. Nagising ako na mag-isa na lang dito sa kama ko nang tumingin ako sa orasan ay 8:00 na ng umaga. May damit na rin akong suot. Siguro'y binihisan niya ako. Alam kong umalis na siya dahil sa note na iniwan niya. Pumatak ang mga luha ko dahil sa sinabi niya sa note. Wag mo na akong hintayin dahil hindi na ako babalik. Mahal kita pero hindi tayo pwedeng magsama. Allen. Pinanasan kong luha ko pagkatapos mo kong pagsawaan kagabi.
ay ganito lang ang sasabihin mo. Hindi ako makakapayag. Sa tingin mo ba'y matatakasan mo ko? Humanda ka sa akin dahil wala ka nang kawala sa akin, Allen. Hintayin mo ko dahil pupuntahan kita. Napangiti ako sa ideyang pumasok sa isipan ko. Kahit na masakit ang buo kong katawan, ay pinilit ko pa rin bumangon. Dahil marami akong kailangan gawin bago ko siya puntahan. May dugo akong Benson kaya hindi niya ako mapapasuko ng ganun-ganun lang. Akin ka lang, Allen.